Diyos, mahal may hunong, mong pagday, kasalamat kami mo, sa imong nakong grasya, ng trabaho sa among kinabuhi. Kami sa una, imong nakontra, kami nagkontra niya, kami mong pan sa imong nakong grasya kaluoy, lagi sa imong bukong anak, biyang ingpit na sakripisyo sa cross, kami nahawas, maluwas, ikas sa kangit ni nadala des kahayag ng Ginoong Hesus. Dili na kami, kumot, dinakani mo, wala na kayo tumot sa amo, tungod sa trabaho. Kami, nagigugma niya, tungod lamang ni sa grasya ni lagi ng Ginoong Hesus. Nasayag mi sa mga tunan, niyang buntag o Lord, sa mga kami, ang mga dawat sa imong grasya sa kaluwasan. Padayon, hinahanglan, ang iglesia, sa imong grasya, kaluoy, kalinaw, usap. Padayon mi, dangop kanimo, na tagaan mi ni mong grasya, sustain nimo among pagugma dina kanimo among ugma kang Ginoong Hesus among Dios ug among luwas dili ni mabugnaw dili ni malukwar dili ni makunhod hindi magmainiton among pag-alagad among pagdigugma ang Ginoong Hesus nga mo nagkubos kanamo mo among Dios ug ang ulo niining iglesia bisan pa man dinhi sa office. And so Lord, we pray even this afternoon as we continue for more grace, to love even your law, your word, as we continue to listen to them through your servant, Pastor Christy. Pangimi, dali kami mo ipas ang mga huna-huna, mga pagbati, ang pugid mo sa mga padayon, mga pag-uban, sa mga espesyal na presensya, sa tabang, sa mga balang espiritu, mga pag-uban, sa kaliwala, pag-uban sa pag-tudlok sa mga pulong. Kining mabutang sa mga huna, sa mga kasing-kasing, makabenepisyo kami tanan among mga kalag sa mga balaang pulong nimo. Kami magpadayon ng masinugkanon, mulakaw, kabalaan, kubangan nimo sa mga wala pa dyan ni Kristo. Makabig, pinaagi sa imong mga pulong, pinaagi sa Ebanghelyo ng Ginoong Hesus. So Lord, we pray me as we even start this afternoon with the meditation of Proverbs chapter 22, 3 and 4. May you be with us and help us that our hearts will truly incline to your word with things that are spiritual, things that are holy, things that will please you and glorify the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lead this, all of these things in His precious name. Amen. Iyok lingkod kanan atong lihon atong mga balang kasulatan ngadto sa Panultihon kapitulo 22 atong pamalandungan mga bersikulo 3 o 4. Panultihon 22, 3 o 4. Ang usa ka maalamon nga tawo makakita sa dautan o magtago sa iyang kaugalingon. Apan ang yano mupadayon o magantos tungod niini. Sikulo 4, ang gante sa pagka-mapaubsanon o pagkahadlok sa Ginoo mao ang mga bahandi o kadungkanan o kinabuhi. Sa ubat sa NASB nga English, the prudent sees the evil and hides himself, but the naive go on and are punished for it. Verse 4, the reward of humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Hindi nga ito makita sa versikulo 3, no, nga ang maalamon nga makakita sa dautan, no, mutago yun siya. Pero katong mga yano, mga buwang-buwang, magpadayon, o sila bilang kasamputan tungod ni silutan. Hindi atong makita lamang nato ning pagka maalamon sa katao kung siya, no, mituo sa kaalam nga langit nun o kaalam nga gikan sa Dios o dili kaalam nining libutana, no? Sama sa kaso ni Noah, no, na nakita niya ang kapiligro sa umaabot nga baha busa, no? Ni take refuge siya sa ipabuhat sa Dios kaniya nga arka aron maluwas siya og iyang
pamilya. Pero katong mga tao nga butaan, hindi mo tuo sa kaalam sa Dios, sa mga langit o nga kaalam nga naa makita siyang mga pulong, nung magpadayon yun na, mabuta sa mga moto, nadagan kayong patay. O pag sinuwa lang kayong pamilya ang nabuhi. Nakita na to sa pulong sa Ginoo nga ang Diyos nag-threaten sa silot nga kamatayon sa mga makasasala. Mailang kaya tong Diyos magkasyahon o maluluyo, nag-provide o solusyon o kaluwasan pinagi siyang buktong anak. Pinagi siyang himpit nga trabaho o sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Nung haron, kinsa tong mudangop, haron kinsa tong nakakita sa peligro sa ilang kahimtang nga sila silutanan tungod sa ilang sala. Bayran o kamatayon, mudagan gayon. Mutago gayon dito sa lugar na din safety sila. Din maluwas lang. They hide themselves under the saving work of Jesus Christ on the cross. Pero katong mga tao, nakadungog na sa pulong sa Ginoo, pero dili mo to lagi sa kaalam sa Dios, dili kaalam sa kalibutanon, na haron sila maluwas, kalibutanon nga kaalam na haron sila maluwas, ikan sa silot sa Ginoo is mubuhat sa tingkamot, mubuhat og maayo, mubuhat sa tuman sa balaod, which it cannot save them, no? Pero katong nisalig sa provision sa kaluwasan diya kang Kristo, ni mo tong mga maalamon na nituo sa langit nun nga ang kaalam na gi-provide sa Ginoo diya siyang mga ulong. Muna sigurado gyud na sila maluwas o dili mapunta sa silot. So, ang mga naive, mga buwang-buwang, opposite sa prudent, opposite sa maalamon, masilutan gayon. Mangit sila mo to sa langit nun nga kaalam na nadya kang Ginoong Hesus alang sa ilang kaluwasan. So, masilutan yun sila sa kamatayon. So, inaot sa mga wala pa diya kang Kristo na mutuog yun sa pamaagi sa Diyos. Yung mga yun ay labing sigurado na din dili mapunta sa peligro yung kalag. So, sa mga naanadya kang Kristo, padayon, magmalamon o saligon sa mga pulong sa Diyos nga mo'y gaya na sa kanato, matinabuhi na maalamon. Verse 4, the reward of humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Ini ato makita, gayod nga ang doon na giganti ang pagka-inubsanon, paubsanon, o ang doon ay kahadlok diha sa Diyos. O ang pamaagi rigid niini, adunay reward, adunay ganti. O ang ganti din nga ipa klaro sa verse 4 mo ang riches, honor, and life. O ang pamaagi rigid nga makabot ninimo ang bahandi, ang honor and life kasi tungog o kinabuhi, pinagiragyod po sa pagpaubos o adunay kahadlok kaya sa Diyos. O makabuot na po din nimo, pinagdiha na po sa Diyos. Kaya siya man ang tuburan sa tanang panalangin. Siya man ang Diyos ng mga grasya. Siya ang tuburan sa tanan na itong inanglan o atong gipangandoy nga mao ang riches, honor, and life. Siya may ang hari, asam din na niya ihatag iyang pabor nga riches, honor, and life ngadto siyang mga kaaway o siyang mga higala. Dire gyud na siya sa iyang mga higala bili siyang mga kontra. Kontra man giniya ng mga mapahitason. Sama sa atong katunana sa the Pharisee and the tax collector. Ang pabor sa Diyos na dito sa mga paubsanon, tax collector. So, pinagirapot sa grasya sa Ginoo, magpabilintang ang mapaubsanon at adunay kahadlok sa Diyos. May mga origining pamagi,
kita makabaton gikan sa Dios sa may tuburan sa tanang grasya ang makabaton ta sa bahandi or riches, honor, and life. Muna itong pagpamalandong sa Proverbs 22. Let's all stand again sa itong another hymn with Brother Danny.